Gusto mo ba ng hot silog negosyo? Kakaiba ito dahil may gravy na tapos naka-stick pa po ito. Hindi mo na kailangan ng kutsara at tinidor dito at bagay na bagay itong pang negosyo, lalo na sa mga nagmamadaling pumasok sa trabaho. Huwag kayong mag-alala dahil pati paggawa ng gravy ituturo ko sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Simulan na natin to. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin yung 6 na pirasong hotdog classic. Guys, huwag kayong gagamit ng jumbo dito para hindi malaki ang inyong marolyo. Kailangan kasi bite size lang yung hot silog nyo. Tsaka ang kagandahan dito, di kayo mabibitin sa hotdog ko. Dahil hindi lang po isa ito, kundi 6 po ito. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Gagamit tayo ng 2 pirasong itlog. Pero kung 6 ang hotdog nyo, kailangan 3 po ang itlog nyo. Naglagay ako ng asin at paminta dito. Hindi ko na dinamihan yung itlog kasi sample lang naman ito. So, pirituhin na natin to. Bale, hinati ko sa 2 yung itlog ko. Yung 1 pirasong itlog nyo, isang salang lang ang gawin nyo. Para hindi ko mapal at madaling marolyo. So, okay na to? Then, maggisa tayo ng bawang. Tapos 3 tasang kanin ang isasangag ko. Guys, kung magnenegosyo kayo nito, wag na yung mamahaling bigas ang gamitin nyo. Para okay pa din ang kitain nyo sa pagnenegosyo nito. Naglagay ako ng dahon ng sibuyas, pampaganda. Naglagay din ako ng asin dito. Di ko lang napakita sa video. So, okay na to? O, di ba ang ganda? Next, gawin na natin yung gravy. Magtunaw tayo ng 1 kutsarang margarine. Then, 1 kutsarang harina ang ilalagay ko. Magbuhos din tayo ng tubig dito. Guys, tansyahin nyo lang yung dami ng tubig na gusto nyo. Kasi depende yan kung gaano kaalat o katabang ang timpla mo. Tapos maglagay tayo ng 1 pirasong beef cubes. Hindi na tayo maglalagay ng asin dahil ito na yung pampalasa natin. Then magbuhos tayo ng tubig kasi masyado pang malapot ito. I-adjust nyo na lang hanggang sa makuha nyo yung tamang lapot na gusto nyo. Maglagay din tayo ng paminta, pampalasa. So, ganyan lang kadali ang paggawa ng gravy. Kung piniritong manok o pork chop ang ulam nyo, pwedeng-pwede din po ito. Ilagay muna natin sa bowl para hindi ma-overcook. Next, gagamit tayo ng nori seaweed. Hahatiin lang natin to sa gitna. Makakabili kayo nito sa mga supermarket o kaya sa mga Korean stores na malapit sa inyo. Tapos, hahatiin din natin yung itlog ko. Maglagay na tayo ng kanin. Guys, masarap ito, promise. Bagay na bagay yung sinangag na kanin sa nori seaweed natin. Next, ilagay natin sa bamboo mat ng nakabaligtad. Tapos, ipatong natin yung kalahating itlog. Ginupit ko lang ang gilid nito. Ilalagay ko na din yung hotdog ko. Tapos, irolyo lang natin to ng may konting higpit. Ewan ko lang kung makapag-diet pa kayo nito. Dahil gravy pa lang, masarap na. Tapos, ako pa lang, ulam na. Dahan-dahan natin tong buksan. O, di ba? Ang ganda ng pagkakarolyo niya. Next, hihiwain ko na ito. Huwag masyadong manipis kasi tutuhugin pa natin to. At dahan-dahan lang sa paghiwa para hindi masira yung kanin nyo. Sino bang mag-aakala na sinanggag itong kanin ko? Next, 3 piraso ang tutuhugin natin dito. Kayong bahala kung ilan ang ilalagay nyo. Kasi depende naman yan kung magkano ang inyong presyo. Ibuhos na natin yung gravy sa siomai plate. Pinailalim ko para makita nyo pa din yung hot silog ko. Pero pwede nyo namang ibuhos sa ibabaw ito. Heto na ng ating hot silog stick. Try nyo din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo dahil depende naman yan kung magkano nagasto sa mga ingredients nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.